Kabanata 511. May suot na hitsura ng lubos na kalungkutan. Ibinaba ni Wolf ang kanyang kamao at binaril si Jared ng napakalamig na tingin. Brat, kung iisipin mo, yan lang ang meron ako. Halatang minaliit mo ako. Tito Wolf, ano ang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Franco. Halos hindi ko na naubos ang kalahati ng lakas ko kanina. Not to mention, baka gumuho ang maliit na hotel na ito. Kung ginamit ko ang buong lakas ko. Ano ang dapat kong gawin kung ang kagandahan ay nasugatan? Binato niya si Lisbeth A. Mapanlin lang na sulyap at dinilaan ang kanyang mga labi, na nagpadala sa kanya sa isang instant siklab ng galit. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Franco. Kaya ganyan ang kaso. It scared the heck out of me lang. Ngayon, halos akala ko kahit na ang isang napakalakas na senior grandmaster ay hindi maihahambing sa kanya. Well, wag kang magreklamo na hindi kita binibigyan ng chance. Halika na, lumabas tayo at tingnan kung sino ang totoo. Deal. Napangisi si Jared. Sa sumunod na segundo, kinarga niya si Lisbeth at tumalon palabas ng bintana. Pagkatapos ng mabilis na landing sa lupa, nawala siya sa kadiliman. The asterisk man ito. Huwag mo nang isipin ang pagtakas sa akin. Naglamang si Wolf nang makuha niya ang kanyang sarili. Katatagan ng loob. Maya-maya pa ay hinabol niya ang dalawa. Tito Lobo, sa pagsisikap na makayanan ang matinding sakit. Walang ibang magawa si Franco kundi bilasan ang kanyang lakad. Abutin si Wolf, kahit na kailangan niyang tiisin ang sakit ng ulo sa bawat hakbang. Alam niyang kailangan niya. Hindi nakipaghiwalay kay Wolf. Jeez. Paano kung palitan ni Jared ang target niya at kunin ako? Imposible para makipaglaban ako sa kanya. Samantala, naramdaman ni Lisbeth ang hangin na humahaplo sa kanyang mga tainga sa mga bisig ni Jared. Binabalot siya, mga braso sa leeg nito habang nakapikit ang mga mata. Nagsimulang bumangon sa loob ang hindi maipaliwanag na seguridad. Nakarating si Jared sa isang bakanting lugar sa ilang hakbang at mabilis na pinababa si Lisbeth. Sa takot na hindi na niya kaya pigilan ang sarili, habang patuloy na dumadampi ang lambot nito sa balat niya kanina. Nagdududa siya kung naroon ay anumang paraan para sa kanya kung ang kanyang isip ay nawala laban sa kanyang pagpukaw. Tumikim naman si Wolf na humabol sa kanila nang huminto si Jared. Brat, ikaw talaga. Ang lakas ng loob. Muntik ko nang maisip na mag-check out ka at tatakbo para sa buhay mo. Tumakbo para sa buhay ko. Paano ako makakatakas bago pa man kayo magwakas? Jared, kinut siya. Ang kanyang mga labi ay kurba sa isang nakakalokong ngiti. Fine. It has been ages since I last face to face with such a bull-headed person like you. Ipaglalaban kita. Hanggang dulo para aminin mo ng buong puso ang pagkatalo. Nainitan si Wolf dahil sa panunuya ni Jared. At, ang kanyang matinding fighting spirit ay umusbong mula sa kanyang loob. Di ba sabi mo halos kalahati ng lakas mo ngayon lang nagamit? Ngayon na kami ay nasa isang walang laman area. Suntukin mo ako ng buong lakas ngayong round. Ngunit pakinggan mo ang aking mga salita. Iyon ay magiging iyo lamang. Pagkakataong talunin ako. Kung mabaygo kang gawin iyon. Turn ko na para ihagis ang kamao ko sa iyo. Ngumiti si Jared. Mahinahon. Hahaha. Brat, aware ka ba sa sinasabi mo? Hinihiling mo sa akin na bigyan ka ng isa pa. Suntok. Hindi ba? Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang suntok ko? Napamura si Wolf at inihagis ang kanyang kamao. Biglang bumagsak sa lupa. Boom! Sa isang iglap, yumanig ang lupa. Na bumubuo ng isang hukay na may lalim na hindi bababa sa kalahating metro at diametro ng halos 1 metro. Tinitigan ni Wolf si Jared ng masama. Sigurado siyang natakot ang huli sa kanyang napakalaking suntok. At hindi na manggahas si Jared na hipan muli ang kanyang trompeta. Yun lang naman diba? Tatayo na ako ngayon. Kaya lumapit ka sa akin. Walang pakialam na sambit ni Jared at binastos siya. Tingnan mo. Saglit na natigilan si Wolf bago naging malungkot ang kanyang mukha. Brat, since humihingi ka,
Pagbibigyan ko. Moo. Si Lisbeth kay Jared at nagtaas ng boses. Jared, nababaliw ka na ba? Bakit mo tinanong? Para suntukin ka niya. Hindi ka ba natatakot na mapatay? Alam ko ang aking ginagawa. Huwag kang mag-abala dyan. Sigaw ni Jared. Hindi na kailangang sabihin. Tiwala siyang matatalo si Wolf. Sa totoo lang, naisipan niyang sunggaban ang pagkakataon. Alamin kung gaano walang kapantay ang kanyang husay sa pakikipaglaban mula nang marating niya ang 5th year ng foundation. Face, ikaw. Nakatitig lang si Lisbeth sa kanya at nawala ng mga salita para pabulaanan siya. Uncle Wolf, ba siyang kasuklam-suklam na brat na iyon hanggang sa mamatay? Tapusin mo siya ng isang pasabog na suntok. Franco, sino? Ay narating lamang ang lugar. Sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Tumutulo ang dugo habang kinakaladkad ang sarili. Ang daan. At ang kanyang pantalon ay nabasa ng dugo. Kahit na hindi sumigaw si Franco sa kanya kanina. Hindi rin papakawalan ni Wolf si Jared. Pagkatapos ng sigaw ng galit, unti-unting binalot ng mahiwagang ambon ang kamao ni Lobo. Maliwanag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para maglabas ng napakalakas na martial energy. Pumunta sa H**le. Iniwas niya ang kanyang kamao kay Jared, na nagresulta sa isang malakas na tunog. Boom! Pagkatapos ng isang putok na nakadurog sa lupa, ang mga ulap ng alikabok ay umalangaw-ngaw sa hangin. Umindayog ang katawan ni Jared sa harap niya. Pasuray-suray na isang hakbang paatras nang hindi mapigilan. Kasabay nito, napaatras si Wolf mula sa malakas na pag-urong. Para sa susunod na ilang segundo, ang kanyang kabuuan, unti-unting namamanhid ang braso. Kasunod nito, napahinto lamang siya pagkatapos ng pagsuray-suray. Halos 20 hakbang. Paano ito posible? Hindi pwede. Tulala. Halos hindi makapaniwala si Wolf sa kanyang pinagdaanan. Ilang segundo ang nakalipas. Samantala, na-root to the spot si Franco. Hay nako. Nakikita ko ba ang mga bagay? Baka si Uncle Wolf, hindi pa ba naiipon muli ang lahat ng kanyang lakas ngayong round? Hindi pwede. Ipinilig ni Jared ang kanyang ulo na tila hindi naabot ng kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ang kanyang inaasahan. Kaya niya kahit na, nakakaramdam ng kirot sa kanyang tiyan. Pagtingin niya kay Wolf, same time niyang binibigkas. Ako na ang magtapon ng suntok ko ngayon. Dahil sa pagkataranta, napaatras muli si Wolf ng 2 hakbang. Halos naubos na niya ang lahat. Lakas ng suntok kanina, pero hindi man lang naapektuhan si Jared. Habang tumunog ang mga alarm bell, sa isip niya, naisipan niyang talunin ang isang nagmamadaling pag-urong. Nang maramdaman ang kanyang intensyon, natakot na tumili si Franco. Tito Wolf, hindi ka makakaalis nang wala ako. Matapos magtamaw ng matinding pinsala, alam ni Franco na hindi siya makakatakas. Sinabi ng kanyang gut instinct. Sa kanya natiyak na makakamit niya ang kanyang wakas kung tumakas si Wolf nang wala siya. Lumingon sa kanya si Wolf dahil sa galit. Walang alinlangan. Binalak niyang kumawala anumang oras. Ito, hindi sumagi sa isip niya na ituturo agad ito ni Franco. Nasa Syra ang plano niya. Franco, huwag mo akong sisihin. Kung tutuusin, masyadong makapangyarihan ang brat na ito. Kung maglakas loob siyang agawin ang buhay mo, tiyak na ako, bumalik kasama ang mga Cooper para ipaghiganti ka. Pinapanatag siya ni Wolf. Hindi, Uncle Wolf, mangyaring huwag kang umalis nang wala ako. Mabilis na tumakbo si Franco papunta kay Wolf. Ang huli ay tumalsik at tumakbo para sa kanyang buhay. Hindi siya pinansin. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ngumuso si Jared sabay ngisi. Sa susunod na sandali, nawala siya sa manipis na hangin at muling lumitaw sa likod mismo ng Wolf sa loob ng isang segundo. Arg! Isang nakakakilabot na alulong ng sakit ang tunog. Hindi nagtagal. Isang itim na figure ang bumaba mula sa langit at bumagsak. Sa lupa, lumingon si Franco upang tumingin sa direksyon. Nalaman lamang na ang figure ay si Wolf. Sa sandaling iyon, ang huli ay nagkaroon. Huminga ng kanyang huling hininga na may dugong bumubulwak mula sa lahat ng kanyang mga bibig.
Ang kakilakilabot na eksena ay natakot sa ano ba si Franco, na naging sanhi ng hindi niya namamalayang naiihi sa kanyang pantalon. Nagpapalala sa sakit ng kanyang sugat. Gayunpaman, pinipigilan niyang umiyak sa sakit para hindi lalong ikinagalit ni Jared. Mr. Chance, please spare my life. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo kung handa kang palayain ako. Kawit, lumuhad sa harap ni Jared. Nagsumamo si Franco habang pawis na pawis. Hindi sumagi sa isip niya na ang isang binata sa edad na 20s ay magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na husay sa pakikipaglaban. Ha! Gumawa ng kahit ano para sa akin. Malamig na tinitigan siya ni Jared. Sino ka sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Mo bang gawin para sa akin? Namula si Franco, ngunit lumingon siya kay Lisbeth ng desperado. Lisbeth, iligtas mo ako. Pagkatapos, lahat. Mag-asawa tayo dati. Tumahimik ka. Pagtama sa bubong. Sumugod si Lisbeth sa kanya at sinampal siya ng malakas. Lisbeth, sorry sa nagawa ko. Hindi dapat ako nag-inarte ng kalokohan. Pakiusap iligtas mo ako. Alam kong mas malala ako kaysa sa isang hayop sa uhog at luha. Paulit-ulit na sinampal ni Franco ang kanyang sarili gamit ang kanyang dalawang kamay. Ni Lisbeth sa matinding galit habang nakakunot ang noo nito sa sobrang sama ng loob. Paano kung ikaw mismo ang tapusin niya? Sinaman siya ng tingin ni Jared. Oo naman. Iniunat niya ang palad para hampasin ang ulo ni Franco. Lisbeth, please don't. Magmamakaawa na sana si Franco sa kanya. Pero huli na ang lahat. Nanghina ang boses niya nang sumabog ang ulo niya sa isang sampal lang mula kay Lisbeth. Kung tutuusin, martial pa rin si Lisbeth. Artista. Kaya, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang tapusin siya off sa isang strike. Si Jared ay nanginginig ng hindi mapigilan sa malagim na tilamsik ng dugo sa buong katawan ni Lisbeth at ang nakakatakot. Pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi kailanman dumating sa kanya na ang mga kababaihan ay maaaring magpakawala ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Kapag nagagalit, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Nakakatakot ba ang itsura ko? Tanong ni Lisbeth kay Jared. Kaya niya, hindi mo ari kung bakit parang kinikilabutan siya. Oh, hindi talaga. Maingat niyang sagot sabay iling. Fair na. Tumalikod si Lisbeth para umalis nang hindi natitinag ang walang buhay na katawan ni Franco sa isa pang sulyap. Ito ay bilang. Kahit na siya ay nabura ng lubusan sa kanyang alaala. Gayunpaman, 2 hakbang pa lang siya bago siya natisod sa bedsheet. Sa kabutihang palad, siya, bumaligtad sa 11 oras at dahan-daang tumayo pagkatapos mabawi ang kanyang balanse. Gayunpaman, natanggal ang bedsheet. Tumambad sa kanya sa harap ni Jared. Habang sumisikat ang mahinang liwanag ng buwan. Ang kanyang katawan, halos hindi natatakpan ng damit na panloob. Ang kanyang balat ay lumitaw na mas maputi at mas walang bahid. Sa sandaling iyon, halos hindi maalis ni Jared ang tingin sa babaeng may kapansin-pansing figure na parang A. Diyosa, nang maramdamang may mali, bigla siyang lumingon sa direksyon ni Jared. Baliw ka. Ipikit mo ang iyong mga mata. Siya fumed. Habang pulang-pula ang mukha niya. Nang mamadaling ibalot niya ang bedsheet sa kanyang sarili. Walang masabi. Ilarawan ang kanyang kahihiyan sa sandaling ito. Mabilis na lumingon si Jared at pinabulaanan. Hindi kita sinasadyang tumingin. Hindi mo sinasadyang nahuli ang bedsheet, di ba? Wala itong kinalaman sa akin. Okay. Tumigil ka sa pager retort. Binigyan siya ni Lisbeth ng nagbabala na tingin. Pakinggan ang aking mga salita. Huwag kang maglakas loob na sabihin kahit kanino. Ito kapag babalik tayo mamaya. Oo naman. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Umiling si Jared habang sinusubukang kumbansihin siya. Pagbalik nila sa mansyon, nakita nila si Josephine na pabalik-balik sa kwarto. Balisa. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang dalawa. Habang si Lisbeth ay mukhang napakagulo sa bedsheet, pumasok siya sa kwarto niya para magpalit. Jared, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Josephine. Hindi. Ayos lang ako. Umiling siya. Paano si Lisbeth?
May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Josephine. Wala rin akong ideya. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Nagkibit balikat si Jared. Si Josephine ay maaari lamang magpatuloy upang tingnan si Lisbeth ng mag-isa. Pagpasok niya sa kwarto, si Lisbeth at nakatingin sa malayo sa may bintana. Parang nawala siya sa kanya. Naisip, hindi napapansin ang tumatakbong gripo sa banyo. Hindi man lang lumingon si Lisbeth nang marinig ang yabag ng isang tao. Alam niyang si Josephine iyon. Malalim. Down. Bigla siyang natakot na harapin ang kaibigan. Hindi may kaila. Parang nahulog na siya kay Jared. Noong nakayakap siya kanina. Kung balak niyang ipilit ang sarili sa kanya noong mga oras na iyon. Kilala niya ito. Pagbibigyan din siya ng kusa. Pero asawa siya ng matalik mong kaibigan. Lisbeth Grange. Paano mo magagawa? Walang hiya. Nadurog ang puso ni Josephine nang makita si Lisbeth. Natila nababaliw. Ipinagpalagay niya ang nahiya ang huli na humarap sa kanya matapos ipilit ni Franco ang sarili sa kanya. Kaya, marahan niyang inaliw si Lisbeth. Lisbeth, tapos na ang lahat. Maligo ka at magkaroon ng magandang gabi. Matulog ka na. Okay. Ang pinakamasama ay natapos na. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo karaniwan para sa mga kababaihan na mawala ang kanilang virginity bago kasal ngayon. Kaya huwag mo nang isipin ang mga nakakadismaya na sandali. Okay. Kahit ikaw, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na hindi ka perpekto sa isang paraan. Walang alinlangan na ikaw ay isang napakarilag at may kakayahang babae. Kumbinsido ako na isang oras na lang para simulan mo ang isang bagong buhay kasama ang isang mahusay na tao. Besides, magiging ako, sa tabi mo sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Dapat mong hilahin ang iyong sarili at huwag kumilos. Pabigla-bigla. Okay. Ano? Anong pinagsasabi mo? Inilibot ni Lisbeth ang kanyang mga mata at tuluyang humarap sa kanya. Yan. Ski asterisk mabag ay wala sa oras na gumawa ng kahit ano sa akin. Hinubere niya lang ako bago ako iligtas ni Jared. Oh. Ang sarap pakinggan. Nakahinga ng maluwag si Josephine. Nagpapasalamat na walang nangyari. Lisbeth, sandali natigilan siya nang may pumasok sa isip niya. Nabanggit mo na ang ski asterisk mabag diba? So ibig sabihin nakita ka ni Jared na hubot-hubad. Agad namang namula si Lisbeth. Sinisisi ang sarili sa pagbuhos ng beans. Nagtatakang paliwanag niya. Hindi yan ang kaso. Nakasuot pa ako ng damit nang siya ang sumagip sa akin. Oh, nakikita ko. Tumango si Josephine at tumawa. Gayunpaman, kung nakita ka ni Jared na nakahubad, kakausapin ko siya. Ang bahala sa'yo. Stop bullsh asterisking. Hindi ko siya kailangan para bumawi sa akin. Sabi ni Lisbeth habang namumula ang mukha. Hahaha, nagbibiro lamang ako. Mapapasama siya sa Cloud9 kung pareho tayong maglilingkod sa kanya, humagalpak ng tawa si Josephine. Josephine, ang lakas ng loob mong kulitin. 1/3. Ako, let me teach you a lesson, sigaw ni Lisbeth sa kanya. Nagsasalita, naging maingay ang silid habang sila ay naging ligaw sa tuwa. Nasa sala si Jared nang marinig ang ingay. Nakaramdam siya ng pagkalito kung bakit pabago-bago ang mga babae. Pagkatapos niyang umiling ay bumalik na siya sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, ginamit ni Jared ang kanyang espiritual na enerhiya para tulungan si Tommy na makamit ang antas ng Grandmaster ng Martial Arts. Nagpasalamat ang huli at mas naging loyal pa sa kanya. Isinasaalang-alang na pinatay ni Jared si Franco. Nag-aalala siya na maghaiganti ang mga Cooper. Kaya naman, hindi siya nagpunta sa Crescent Sect ngunit nanatili sa Summerbank ng ilang araw. Pati sina Tommy at Phoenix. Nakamit ang mga tagumpay sa kanilang mga kasanayan sa martial arts sa ilalim ng kanyang patnubay. Libo-libong milya ang layo. Ang bangkay ni Franco ay nasa sala ng Cooper residence sa Jadeboro. Since nadurog na ang ulo ni Franco, ginamit ng pamilya ang isang artificial na ulo bilang kapalit. Sigurado ka bang pinatay ni Jared sina Franco at Wolf? Wala bang ibang tumulong sa kanya? Tanong ng ikatlong tiyuhin ni Franco na si Sean.
ang dalawang martial arts masters ng Coopers. Sinundan ng dalawa si Franco sa Jazza noon. Gayunpaman, pagkatapos ng pananakit ni Tristan sa dalawa sa kanila, mga subordinate, kailangan nilang manatili sa hotel para pangalagaan ang mga sugatan. Dahil hindi na bumalik sina Franco at Wolf makalipas ang ilang oras. Nagpa siya ang dalawang master na hanapin sila. Sa wakas, natagpuan nila ang mga bangkay ni na Franco at Wolf sa lupa. Pagkatapos noon, dinala nila ang bangkay ni Franco pabalik sa tirahan ng Cooper. Mr. Sean, hindi namin nakita sa sarili namin dahil wala kami roon. Isa sa mga martial arts masters. Tumugon. Hindi namin nasaksihan noong pinatay ni Jared si Mr. Franco. Gayunpaman, nandoon kami nang sinipa ni Jared at baldado siya. At saka, nandoon din si Wolf pero hindi siya napigilan sa oras. Isa pang martial arts master. Sagot nito habang nanginginig sa takot. Sumeryoso ang mukha ni Sean sa narinig. Bago pumasok ang kanyang kapatid sa nag-iisang pagsasanay. Nagtanong siya, Sean para alagaan ang pamilya. Naisip ni Sean na nabigo niya ang kanyang kapatid. Dahil hindi niya kayang protektahan si Franco. Wala kang silbi. Samahan mo lang si Franco sa langit. Mabilis na binato ni Sean ng suntok ang dalawang martial arts masters at pinalipad sila. Huminto sila. Paghinga pagkatapos bumagsak ng husto sa lupa. Nang makita ito, iwinagayway ng mayordomo ng mga Cooper ang kanyang kamay. Sumenya sa mga nasasakupan na dalhin ang mga katawan sa labas ng bahay. Jared, I swear to dock you to pieces para ipaghiganti si Franco, tumangala si Sean at sumigaw sa galit. Sa sandaling iyon, ang nakamamatay na aura ay tumago sa buong tirahan ng Cooper. Mr. Sean, dapat maglaan tayo ng ilang oras para ay diskarte ang ating plano. Sa tingin ko ay hindi rin gagawin ng batang brat. Maging kaya o matapang na pumatay kay Mr. Franco. Sa halip, pinaghihinalaan ko na may sadyang nagtatarget. Tayo. Pagkatapos ng lahat, si Wolf ay isang malakas na Grandmaster. Paano siya papatayin ng isang binata sa edad na 20s? Ang mayordomo, lumapit kay Sean at maingat na nagpayo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Sean. Mr. Sean, pag-isipan mo, noon, handang ipaglaban ni Tristan si Mr. Franco para kay Jared. Sa makatuwid, isang bagay, dapat maging malansa sa pagitan ng mga Bailey at Jared. Isa pa, ang pumatay kay Mr. Franco at Wolf ay maaaring hindi. Jared, sa kabaligtaran, maaaring ito ay isang tao mula sa Baileys dahil marami sila. Mga Grandmaster, ang mga Bailey. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga singkit na mata ni Sean. Sa loob ng maraming taon, ang The Coopers at ang nirerespeto ni Bailey ang isa't isa. Kahit na ang ginang ng mga Bailey ay pinaalis ang kasal nila ni Franco. Kami, hindi gaanong sinabi tungkol dito. How dare the Baileys go up against us now? Mr. Sean, sa tingin ko ay dapat nating hintayin hanggang sa bumalik ang matandang Mr. Cooper mula sa kanyang pagsasanay at ang libing ni Mr. Franco ay kumpleto. Kung tutuusin, mas masalimuot ang usapin kung talagang sangkot ang mga Bailey. Ang mayordomo, patuloy, tumango si Sean at sinabing, okay, kung ito ay nauugnay sa mga Bailey, kailangan nating lumaban hanggang kamatayan para makapaghiganti. Franco, medyo nairita si Jared. Ang mga Cooper ay hindi pumunta sa Summerbank sa Jazza para maghiganti. Sa kanya kahit na siya ay nanatili sa lungsod sa loob ng 7 araw. Sa huli, tumigil na sa paghihintay si Jared. Kailangan niya, mas maraming mapagkukunan upang makakuha ng espiritual na enerhiya. Noong una, binalak ni Jared na sumama kay Tristan sa Crescent Sect. Foreseeably, kailangan niyang itigil ang kanyang plano. Dahil sa pagkamatay ni Franco, nang pinapakita niya kay Tommy at Phoenix ang ilang martial arts techniques. Isang gwardya ang nagmamadaling pumasok at iniulat, Mr. Chance, nandito si General Long mula sa Department of Justice para makita ka. Anthony, bakit niya ako gustong makita? Nagulat si Jared.
Simula nung tinanggihan niya si Anthony. Imbitasyon na sumali sa Department of Justice. Hindi pa sila nagkita. Sabihin mo hintayin niya ako sa sala. Pupunta na ako dyan. Pagkatapos, sinulyapan ni Jared sina Tommy at Phoenix at itinuro. Maaari kayong maglaban sa isa't isa bilang pagsasanay. Huwag matakot na masaktan ang iba. Ang isang martial arts master ay maaari lamang maging malakas sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Naiintindihan. Tumanggo sina Tommy at Phoenix bilang tugon. Nakaupo si Anthony sa couch nang dumating si Jared sa sala. Agad siyang tumayo at binati. Mr. Chance, I'm sorry to bother you. Walang problema, General Long. Ayos na ba ang lahat? Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jared. Ang isang kilalang tao ay nasa isang coffee shop ngayon sa West Street at gusto kang makilala. Sana kaya mo, samahan mo ako. Magalang na sabi ni Anthony. Natigilan si Jared saglit, dahil personal na dumating si Anthony para imbitahan si Jared. Naniwala siya sa taong iyon. Ay lubhang prominent. Bukod dito, inisip ni Jared na siya ay malamang na isang mataas na antas ng burokrata tulad ni Anthony. Gayunpaman, hindi siya interesadong makipagkaibigan o sumama sa kanila dahil pipigilan siya ng mga ito. Ang mga bagay na nagustuhan niya. General Long, pasensya na po. Nasa kalagitnaan ako ng isang bagay at hindi ako makakaalis ngayon, pagtanggi ni Jared. Magalang na paanyaya ni Anthony. Kung ganoon, kailan ka magiging available? Tumangging sumuko si Anthony. Hindi ako magiging available nitong ilang araw. Sagot ni Jared. Ilang araw. Alam ni Anthony na ito ay isang dahilan upang tanggihan ang kanyang imbitasyon. Mr. Chance, siya ay isang kilalang tao. Sapat na makapangyarihan upang baguhin ang anumang gusto niya, patuloy niya. Mas malakas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ngumiti pa rin si Jared at sinabing, I'm sorry. Kahit gaano kalakas ang tao. Ako, walang oras, paumanhin kung wala ng iba. Mr. Chance, isa siyang makapangyarihang figure mula sa Jadeboro. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Anthony, kumunat ang noo niya, at nagdilim ang mukha niya. Sa kaibuturan, mapapatawad ni Anthony si Jared sa hindi paggalang sa kanya. Gayunpaman, hindi niya akalaing gagawin ni Jared. Di na magpakita ng ilang paggalang sa kilalang tao mula sa Jadeboro. Sa susunod na sandali, tumigil si Jared sa pagngiti at sumigaw. Pakitingnan ang aming bisita sa labas. How dare Anthony threaten me? Kahit na ang tao ay isang kilalang figure mula sa Jadeboro. Hindi ko makikita. Siya maliban kung gusto ko. Naiirite si Jared sa tuwing may nananakot sa kanya. Ikaw. Namula ang mukha ni Anthony sa galit. Sa huli, bamantong hininga siya at umalis. Sa coffee shop sa West Street, may kwadradong mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umiinom ng tsaa. Isang matangkad na binata, na may maikling buhok, na mukhang may kakayahan, ay tumabi sa kanya. Elias, ilang taon ka na? Tanong ng medyo may edad na. General, 25 na ako ngayong taon. Malakas na sagot ni Elias nang hindi inililipat ang tingin. Nakita ko, magkasing edad lang kayo ni Jared. Masarap maging bata, dahil marami kang maaabot. Isang kislap ng inggit ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Biglang binuksan ni Anthony ang pinto at nadidismaya pumasok sa shop. Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na magulat. Nasaan na siya? Mr. Jackson. Tinanggihan ni Jared ang aming imbitasyon sa pagsasabing siya ay nasa gitna ng isang bagay. Ibinaba ni Anthony niya at nahihiyang sumagot. Bakit ayaw niyang sumama? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Theodore Jackson. Parang nagulat siya. Tanong ni Anthony, sinabi mo ba sa kanya ang aking pagkakakilanlan? Hindi. Mabilis na ikinaway ni Anthony ang kanyang mga kamay at nagpatuloy. Hindi ako maglalakas loob maliban kung may pahintulot ako sa iyo na. Gawin mo. Pinaalala ko lang kay Jared na may dumating na kilalang tao mula sa Jadeboro. Pero tumanggi pa rin siya. Darating. Ito ay kalokohan. Masyadong mayabang ang brat na yan.
Kilala ba niya ang bawat mayaman at makapangyarihang tao? Jadeboro na makita si Mr. Jackson. How dare he refuse our invitation? Galit na galit si Elias nang marinig ang sagot ni Anthony. This is interesting, laking gulat nila. Si Theodore ay hindi nagalit bagkus ay tumawa siya. Dahil ayaw niyang pumunta rito. Puntahan natin siya. Tumayo si Theodore at sinabing, Elias, bumili ka, angkop na mga regalo para sa pagbisita. Kung tutuusin, ito ang unang beses na pupunta tayo sa bahay niya. General, dahil hindi ka iginagalang ng brat na iyon, bakit gusto mo pa rin siyang bisitahin sa kanyang bahay? Tanong ni Elias, pagkabigla, gawin mo lang ang sinasabi ko at huwag kang mag-alala tungkol sa iba pa. Malamig na sagot ni Theodore. Natakot si Elias nang marinig iyon. Hindi siya naglakas loob na pag-isipan ito at mabilis na umalis upang bumili ng ilang mga regalo. Anthony, sino ba talaga si Jared? Tell me. Tapos, tumalikod si Theodore at nagtanong. Nang maglaon, sinabi ni Anthony kay Theodore ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Jared. Talagang walang takot ang mga kabataan. Si Jared ay nagdulot ng gulo sa Summerbank minsan at ngayon ay nilikha. Kalituhan sa Jadeboro sa pamamagitan ng pagpatay kay Franco Cooper. Siya ay matapang, malakas, at puno ng potensyal. Tawa ng tawa si Theodore pagkatapos niyang magsalita. Natigilan si Anthony sa narinig. Mr. Jackson, sinabi mo bang pinatay ni Jared ang isang tao mula sa Cooper sa Jadeboro? Lumilitaw na ikaw, bilang general ng kagawaran ng hustisya sa Summerbank. Jackson, ay hindi ginawa ang iyong trabaho ng maayos. Paano mo hindi alam na pinatay ni Jared si Franco sa Summerbank? Napatingin si Theodore kay Anthony. At nagsalita, dahil sa pananakot ni Theodore kay Anthony. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Mr. Jackson, patawarin mo ako. It is indeed my mistake. Agad na paghingi ng paumanhin ni Anthony. Ayos lang. Ano ang maaari mong gawin kahit na alam mo ito noon pa man? Maaari mo bang pigilan si Jared o Franco? Ikinaway ni Theodore ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na tinanggap niya ang paghingi ng tawad. Sa kabila nito, ang kanyang mga salita ay tumama kay Anthony. Sa kabila ng pagiging general ng kagawaran ng katarungan, walang magawa si Anthony sa mga kilalang pamilya sa Summerbank. Bukod pa sa mga makapangyarihan, mga mula sa Jadeboro, tulad ng sinabi nila, ang mga paghahambing ay kasuklam-suklam. Bagamat pareho sina Theodore at Anthony ay mga general ng kagawaran ng hustisya, pinangasiwaan ni Theodore ang departamento sa Jadeboro. Maging ang 10 general ay pinagsama, ay hindi tugma para sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihan at katayuan. Dahil dito, kailangang maging magalang si Anthony kay Elias, na ay subordinate lamang ni Theodore. Pagkabalik ni Elias na may dalang mga regalo, hinatid sila ni Anthony sa mansyon ni Jared. Mr. Chance, nandito na naman si General Long. Nagsumbong ang isang gwardya. Walang magawang sinabi ni Jared. Ayaw lang sumuko ni Anthony. Hayaan mo siyang maghintay sa sala. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling makita si Anthony ngunit hinayaan siyang maghintay ng ilang oras. Pagkarating ni na Anthony, Theodore, at Elias sa sala, nagbuhos ang dalaga ng ilang tasa ng tsaa para sila at umalis. Kahit na medyo matagal nang naghihintay silang tatlo ay hindi nagpakita si Jared. Sumulyap sa kanyang relo, naiinip na sinabi ni Elias. Ano ang ginagawa niya? Mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Kailan pa siya hindi pumupunta dito? Pasensya ka na. Pupunta siya dito sa wakas. Gayunpaman, si Theodore ay hindi nababalisa. Pumikit siya at matiyagang naghintay. Alam niya, na sadyang gusto ni Jared na paghintayin sila. Lisbeth, ang ganda ng sapatos mo. At saka, limited edition sila. Nga pala, ngayon lang dumating ang damit. At nabili ko na. Umuwi sina Josephine at Lisbeth mula sa pamimili. Tuwang-tuwa sila pagkatapos mamili ng mga paboritong bagay nila. Palang nina Josephine at Lisbeth sa mansyon. Laking gulat nila nang makita si Anthony at ang dalawa.
Estranghero. General Long. Kailan ka dumating? Tanong ni Lisbeth kay Anthony. Dati siyang pinuno ni Lisbeth. Bagamat nagbitiw na si Lisbeth, nakaramdam pa rin siya ng awkward nang makita siya. Lisbeth, nandito kami para makita si Mr. Chance. Pagkatapos, itinuro niya si Theodore at idinagdag. Ito si Mr. Jackson mula sa Jadeboro. Mr. Jackson. Apo ito ni Mr. Grange. Dati siya ay aking kanang kamay ngunit nagbitiw na. Isang nakakahiyang ngiti ang ipinakita ni Anthony habang ipinakilala sila sa isa't isa. Nang mabalitaan ni Lisbeth na si Theodore ay isang kilalang tao mula sa Jadeboro, mabilis niya itong ibinaba, mga gamit at lumapit sa kanya. Mr. Jackson, ikinagagalak kitang makilala. Hahaha, so apo ka pala ni Mr. Grange. Kinagagalak kong makilala ka rin. Sabi ni Theodore at tumawa. Buong puso. Nasa bahay ba si Jared? Medyo natarante si Josephine. Dahil hindi niya nakita si Jared kahit dumating na ang mga bisita. Si M.S. Sullivan. Kasambahay ni Mr. Chance. Hinintay namin siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya lumalabas. Mahigit 10 minuto na tayong naghihintay. Sabi ni Anthony, napuno ng bahagyang pagkadismaya ang tono nito. Hindi naman pipi si Josephine at naiintindihan niyang mabuti si Jared. Tiyak na may dahilan siya kung gusto niyang panatilihin ang mga ito. Naghihintay. Dahil sinabi na ni Jared. I'm sure may importante siyang haharapin. General Long, mangyaring maging. Nakaupo. Kailangan na nating magpalit. Ayaw pang himasukan ni Josephine ang desisyon ni Jared at susuportahan siya ng todo. Tsaka siya, hindi makikipagtalo kung tama o mali ang mga bagay na ginawa niya. Sa susunod na sandali, tumingin si Theodore kay Josephine at tinanong si Anthony. Anthony, ito ay Mr. Jackson. Ito si Josephine Sullivan. At siya ang girlfriend ni Mr. Chance. Mabilis na pakilala ni Anthony. Josephine. Bati ni Theodore kay Josephine at magalang na tumango nang matapos si Anthony. Nice meeting you, M.S. Sullivan. At saka, pasensya na sa abala. Ngumiti ito sa kanya at sumagot. Mr. Jackson. Nice meeting you too. Mangyaring maupo at huwag mag-atubiling. Para humingi ng tulong sa aming kasambahay kung may kailangan kami. Sa ngayon, patawarin mo kami. With that, dinala ni Josephine si Lisbeth sa itaas. Pagkatapos ay nag-aalala niyang tinanong si Lisbeth. Lisbeth, bakit biglang narito ang isang kilalang tao mula sa 2/3 Jadeboro? Para makilala si Jared. May kaugnayan kaya ito kay Franco. Lisbeth bilang tugon at sumagot. Hindi ako sigurado. Kung nandito nga sila para kay Franco. Ayoko. Hayaan mong maging scapegoat ko si Jared. Sa halip, bababa ako at aaminin ko sa kanila na ako ang pumatay kay Franco. Desidido si Lisbeth na tanggapin ang responsibilidad. Well, maghintay tayo at tingnan. Saglit na sumulyap si Josephine sa ibaba bago pumasok sa kwarto para magpalit. Samantala, si Elias naman ay nagsimulang mena sa sala. Sobra naman. Sino siya sa tingin ni Jared? How dare he keep us waiting for so long? Kahit siya, alam mo bang nandito tayo? Reklamo niya, gayunpaman. Hindi tumugon sa kanya sina Theodore at Anthony. Naisip nila na dapat silang maghintay dahil mayroon sila. Pumunta sa bahay ni Jared. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay lumabas si Jared kasama sina Phoenix at Tommy. Mr. Chance. Tumayo si Anthony nang makita si Jared. Gayunpaman, nang malaman ni Elias na si Jared ay halos kasing edad niya. Pinagalitan niya, wala ka bang asal? Kalahating oras nang naghihintay sa iyo ang general. Alam mo ba kung gaano katagal ang kanyang oras? Nagkakahalaga. Sa sumunod na sandali, naging malungkot ang mga ekspresyon ni Tommy at Phoenix. At saka, mamamatay tao ang aura. Lumabas at mabilis na pinalibutan si Elias. Isang panginginig ang bumalot sa gulugad ni Elias nang sumulyap si Jared sa kanya. Hindi niya maiwasang maramdaman na nakita niya ang
Kailaliman ng impyerno nang makasalubong niya ang tingin ng huli. Lumayo ka. Matapos pagalitan ni Theodore si Elias ay nanlamig ang mukha ng binata na may bakas ng galit. Gayunpaman, siya, masunaring umatras ng ilang hakbang para tumayo sa likuran ni Theodore. Sa kaibuturan, nakaramdam ng hiya si Elias dahil kinilig siya nang sumulyap si Jared sa kanya. Bilang kanya, ang init ng ulo, tinitigan niya si Jared gamit ang matalim nitong titig. General Long, sorry kung pinaghintay kita. Katatapos ko lang sa trabaho ko. Sabi ni Jared kay Anthony. Walang pakialam. Mr. Chance. Nabanggit ko na siya sa'yo dati. Siya ay. Agad na tumayo si Theodore at nagpakilala. Ako si Theodore Jackson. General ng Kagawaran ng Hustisya sa Jadeboro. Isang karangalan na makilala ka. Isang taong gumawa ng kahanga-hanga. Mga nagawa sa murang edad. Bahagyang nabigla si Jared, dahil hindi niya inaasahan na ang bisita ay isang prominenteng figure mula sa Kagawaran ng Hustisya sa Jadeboro. Sa kaibuturan, alam niya na ang Kagawaran ng Hustisya sa Jadeboro ay isang makapangyarihang departamento na maaaring mag-utos sa lahat ng kagawaran ng hustisya sa buong bansa. Halimbawa, si Anthony, na mula sa ang Kagawaran ng Hustisya sa Summerbank. Jackson, ay itinuring na mababang antas na subordinate ni Theodore. General Jackson, na-flatter ako, napangiti si Jared. Nakangiting dagdag ni Theodore. Hindi naman. Ikaw ang unang taong malakas ang loob na pumatay sa panganay na anak ni ang mga Cooper sa Jadeboro. Malamang pinatay mo si Franco dahil hindi ka sigurado kung gaano kalakas ang mga Cooper ay nasa Jadeboro. Gayunpaman, hanga ako sa iyong kapangahasan sa murang edad. Samantala, kumunat ang noo ni Jared sa narinig. Nandito ka ba para sa mga Cooper? Bulls asterisk T. Paano makukuha ng mga Cooper ang tulong ni General Jackson? Malamig na putol ni Elias. Gayunpaman, ikinaway ni Theodore ang kanyang kamay. Nasinenyasan si Elias na tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos, tumawa siya at nagpatuloy. Hindi ako matrigger dahil lang sa pagkamatay ni Franco. Sa kabaligtaran, nandito ako para sa iyo dahil hindi. Gusto kong makita ang batang talento na mamatay nang wala sa hustong gulang. Kahit alam ni Jared ang pinag-uusapan ni Theodore. Walang pakialam siyang sumagot. Parang hindi ako kasali. Panganib dahil napatay ko si Franco. Higit sa lahat, hindi ako nag-aalala tungkol sa mga Cooper. Ang natitira ay nag-isip na siya ay labis na mayabang. Tinapunan ni Elias ng masamang tingin si Jared at sinabing, Brat, wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga Cooper. Mayroon silang hindi bababa sa 10 Grandmaster at isang suicide squad na tinatawag na The Fearsome Four. Tsaka si Xander, yung pinuno ng pamilyang Cooper, ay nag-iisa na ngayon sa pagsasanay. Ang sabi-sabi ay nasa ikapitong antas na siya ng Grandmaster. Natatakot ako na kahit sinong ipapadala nila ay may kakayahang durugan ka. Nang matapos si Elias, dahan-dahang lumingon sa kanya si Jared at malamig na sinabi, sa tingin mo ay malalakas ang mga Cooper. Dahil mahina ka, ikaw, nairita si Elias at gustong suntukin si Jared. Gayunpaman, pinigilan siya ni Theodore at sinabing, Mr. Chance, alam ko na nakuha mo ang iyong katanyagan sa Summerbank sa pamamagitan ng pagpatay kay Zachariah. Tsaka pinatay mo rin si Derek at natalo mo si Franco sa martial arts. Pagtitipon, humanga ang lahat mula sa Jasona at Nothana. Maging ang mga Bailey ay gustong makipag-ugnayan. Ikaw, gayunpaman, tandaan na ang Chania ay isang malawak na bansa. At ang Jasona ay bahagi lamang nito. Yung mga dumidikit, ang kanilang mga leeg ay palaging magiging target. Pagbalik ni Xander mula sa kanyang pagsasanay. Natatakot ako na kahit ang hindi ka halos maprotektahan ni Baileys. Pinapayuhan ni Theodore si Jared. Ngunit naramdaman ng isa ang kanyang pananakot na tono. Nag-background check ka ba sa akin? Napakunot ang noo ni Jared nang maging malamig ang ekspresyon nito. Pagsusuri sa background. Ngumiti sa kanya si Theodore at nagpatuloy. Kailangan ko bang gawin iyon para makuha ang impormasyong kailangan ko?
Sabihin mo lang kung bakit ka nandito ngayon. Hindi interesado si Jared na makipagtalo kay Theodore. Wala na. Lahat tama. Sana makasali ka sa Department of Justice. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mamamayan ay may pananagutan ng pagprotekta sa bansa. Malaki ang maiaambag mo sa iyong inang bayan sa murang edad. Kaya kitang ibigay ang pinakamahusay na paggamot kapag pumayag kang sumali sa amin. At saka, poprotektahan kita at pipigilan ang mga Cooper. Gumagawa ng gulo kahit na pinatay mo si Franco. Ano sa tingin mo? Sinabi ko na kay General Long na hindi ako sasali sa Department of Justice. Mayroon akong mga personal na bagay. Dumalo sa General Jackson. Sana itigil mo na ang guilt trip na may moralidad at nasyonalismo. Hindi yan pupunta. Trabaho mo sa akin. Si Jared ay mukhang lubos na kalmado habang nagsasalita. Kung sasali ka sa kagawaran ng hustisya, maaari kong hayaan kang ma-access ang lahat ng martial arts secret scrolls. Kaya mo, maging senior grandmaster sa pinakamaikling panahon. Paano iyon tunog? Hindi pa rin nagbigay si Theodore. Pataas habang nag-aalok siya kay Jared. Isang senior grandmaster. Malamig na ngumisi si Jared. Mukhang ang bagal mo sa pagkuha ng impormasyon. Huwag mo ba na ako ang pumatay kay Wolf mula sa pamilya Cooper? Isa siyang senior grandmaster. Tumigil ka na sa kalokohan. Ang lobo mula sa pamilyang Cooper ay makapangyarihan. At kahit ako ay hindi ko kayang talunin siya. Paano mo nagawa ito? Posibleng pinatay siya. Ginawa mo ito dahil lang tinulungan ka ng mga Bailey. Huwag kang maglagay ng balahibo sa iyong takip. Malamig na napangiti si Elisa nang marinig ang sinabi ni Jared. Nakuha ni Theodore ang impormasyon. At naghinala siyang tinulungan ng mga Bailey si Jared ng palihim. Hindi niya ginawa. Naniniwalang matatalo ni Jared ang isang senior grandmaster ng ganoon kadali. Bluffing. Nagdilim ang ekspresyon ni Jared nang maglabas siya ng nakakatakot na aura sa kanyang katawan. Ang napakalaking aura. Nakasunod si Elisa. Nagulat si Theodore dahil agad niyang inilabas ang kanyang lakas para maneutralize ito. Gayunpaman, si Elisa ay idiniin sa lupa ng aura ni Jared. At si Elisa ay napilitang lumuhod sa lupa, humihingal ng husto. Kung hindi dahil sa hakbang ni Theodore na nakabawa sa epektong dulot ng ang nakakatakot na aura ni Jared. Daran sana ng dugo si Elisa. Binawi ni Jared ang kanyang aura at malamig na tinitigan si Elisa. Sinabi ko na sa iyo na ang iyong lakas ay mahina kung ikukumpara. Kasama ang iba, akala mo makapangyarihan ka, pero mahina ka lang kalaban sa paningin ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Elisa at hindi nagalit. Tinitigan niya si Jared na may bagsak na tingin. Yung titig niya, puno ng takot, napabuntong hininga si Theodore dahil sa pagkataranta. Mukhang minaliit ko si Mr. Chance. Ikaw ay talagang makapangyarihan sa murang edad. Sayang naman at ayaw mong tanggapin ang alok ko. Lahat ng tao may kanya-kanyang agenda. Sana huwag mo akong pahirapan. General Jackson. Gayunpaman, kung ang Department of Justice ay may problema, lagi akong handang tumulong. Ayaw sumali ni Jared sa Department of Justice. Dahil ayaw niyang ma-restrict. Mayroon pa rin. Marami siyang gustong makamit. Gusto niyang pumunta sa Nameless Island para malaman ang pinanggalingan niya. Nais niyang malaman kung ang kanyang mga kapanganakang magulang. Lahat tama. Dahil nakapagdesisyon ka na. Babalik ako at makikipag-ayos sa mga Cooper. Huwag kang mag-alala, na hindi ka nila mahahanap sa panahong ito. Hinihintay pa nila na makalabas si Xerxes bago sila. Kumilos ka, sambit ni Theodore. Maraming salamat, General Jackson. Kung pupunta ako sa Jadeboro, hihingi ako sa iyo ng inumin. Ipinakita ni Jared ang A. Mahinang ngiti, hahaha. Oo naman. Hihintayin kita. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Theodore. Nang aalis na siya ay may pumasok sa isip niya. Ginoo, Chance. Narinig kong may masamang dugo sa pagitan mo at ng Crescent Sect. Medyo. Nakapatay ako ng ilang lalaki ng Crescent Sect. Tumango si Jared. Deserved nila. Ang Crescent Sect ay umaalis sa linya.
Inaayos ko na ang mga tauhan ko para mag-imbestiga. Sa kanila nitong ilang araw. Tila pinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga ordinaryong mamamayan. Maraming kabataang babae noon. Naiulat na nawawala sa Timog Kanluran. At marami sa kagawaran ng hustisya ang pinatay ng hindi halata. Mga dahilan. Hinala ko si Crescent Sect ang nasa likod ng lahat ng ito. Ito ay kabalbalan. Galit na sabi ni Theodore. May naalala si Jared sa sinabi ni Theodore. Nang patayin niya sina Zacarias at Venicus. Marami siyang natagpuan. Mga babae sa mansyon ng pamilya Jantz. Mayroon ding hindi mabilang na mga bangkay ng mga batang babae na inilibing sa burol. Malapit, General Jackson. Sa totoo lang, plano kong pumunta sa Timog Kanluran para makipagkita sa Crescent Sect. Kung iyan ay, hindi para kay Franco, nandoon na sana ako. Pag-amin ni Jared, napuno ng tuwa ang puso ni Theodore nang marinig iyon. Ang galing. Pagkatapos kong bumalik, ayusin ko ang aking mga lalaking darating at hanapin ka sa Jazza bago sila magtungo sa Timog Kanluran. Mas magaan ang loob ko kung ikaw. Makakasama sila. Sige. Tumango si Jared. Naisip niyang pupunta siya doon kahit anong mangyari. Kaya naman, wala siyang pakialam sa ginawa niya. Pabor si Theodore. Pagkaalis ni Theodore at ng kanyang mga tauhan, nagreklamo si Tommy ng sama ng loob. Mr. Chance, you were being too mabait. Dapat tinuruan mo siya ng leksyon. Ayos lang. Maaari kayong magpatuloy sa pagsasanay. Ngumiti ng mahina si Jared. Pagkaalis ni na Tommy at Phoenix, bumaba sina Josephine at Lisbeth mula sa itaas. Jared, nandito ba ang mga lalaking ito para hulihin ka? Nakatitig si Josephine kay Jared habang nag-aalalang tanong nito. Umiling si Jared at ngumiti. Hindi. Huwag kang mag-alala. Jared, ako ang pumatay kay Franco. Kung gusto ka ng Department of Justice na arestuhin, ipapaliwanag ko. Sila. Hindi ko hahayaang sisihin mo ako. Tila determinado at persigido si Lisbeth. Lahat tama. Itigil ang labis na pag-iisip. Sinabi ko na sa iyo na hindi sila pumunta dito para arestuhin ako. Not to mention, Franco, nararapat na mamatay. Ngumiti si Jared. Saka nagpatuloy. Nga pala, saan ba yung mga binili nyo? Potangin ako. Bakit ka magiging interesado sa kanila? Bumili si Lisbeth ng ilang laced bra. Gusto mo ba silang makita? Ito. Hindi na mahalaga dahil nakita mo na sila dati. Tumingin si Josephine kay Jared ng mapanokso. Josephine, anong pinagsasabi mo? Namula agad ang mukha ni Lisbeth. Napaubo si Jared at umiling. Hindi, salamat. Sasanayin ko si Tommy at ang iba pa. Agad namang umalis si Jared sa eksena. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ng mga babaeng ito sa kanilang mga ulo. Matapos malaman na ang mga Cooper ay hindi susunod sa kanila pansamantala, dinala ni Jared si Josephine at Lisbeth sa Horrington. Sumunod din sa kanila sina Tommy at Phoenix. Dahil kailangan pa nilang sumailalim. Pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang Horrington ay ang bayan ni Jared. Naisip niya na hindi siya dapat manatili sa Summerbank ng masyadong mahaba. Dagdag pa, maaaring samahan ni Josephine si William. Habang si Lisbeth ay nagkaroon din ng pagkakataon na samahan si Walter. Sa panahon ng kanyang pananatili sa Horrington, ang Herb Palace ay nagpapadala ng kanilang mga halamang gamot sa kanya tuwing may bagong stock. Ipinaalam din ni Jaden kay Jared ang magandang balita. Ang minahan ay nahukay ng 100 talampakan. At sila, nakahanap ng ilang bato na kailangan ni Jared. Gayunpaman, kakaunti lamang sila. Kapag sila, ang nakolekta sa kanila, ipapadala sila ni Jaden kay Jared. Samantala, si Tommy at Phoenix ay napabuti ng husto sa ilalim ng patnubay ni Jared. Kay Phoenix, pagpapabuti ng kanyang lakas, kasama ang epekto ng mga table task, ay malamang nagagawin sa kanya ang pinakamalakas na tao sa buong Jazza. Mr. Chance, nasaan ka? Sa araw na ito, nagpapahinga si Jared habang nakikinig ng musika sa Dragon Bay nang dumating ang tawag ni Tristan. Balik na ako sa Horrington. Sagot ni Jared.
Nandito ang mga lalaki ng Department of Justice. Nandito daw sila para pumunta sa Timog Kanluran kasama. Ikaw, ulat ni Tristan. Tama iyan. Dalhin mo sila dito sa Horrington. Sabay tayong aalis. Tinapos na ni Jared ang tawag. Sinabi na, hindi nagtagal. Dinala ni Tristan ang isang grupo ng 12 lalaki sa Dragon Bay sa Horrington. Ipinarada nila ang kanilang mga sasakyan. Sa harap ng mansyon ni Jared. Sa sandaling iyon, si Jared ay nakahiga sa kanyang armchair. Ine-enjoy ang kanyang oras sa paglilibang. Mr. Chance. Nandito si Captain Walsh mula sa Department of Justice ng Jadeboro. Dumating siya dito. Utos ni General Jackson. Naglakad si Tristan papunta kay Jared at Yumoko. Simula nang patayin ni Jared sina Wolf at Franco. Mas naging magalang si Tristan kay Jared. Bahagyang tumango si Jared habang nakaupo. Maya-maya lang ay lumitaw ang isang lalaking maikli ang buhok na nasa edad 30s. Siya, tinignan niya si Jared na may masamang tingin. Pagkatapos ay sinabi kay Jared, pumunta ako sa utos ng general. At narito ako para kunin ka sa Timog Kanluran. Nauubusan na tayo ng oras. Umalis na tayo.